Isang mahabang panahon na ang nakalilipas, ang ugnayan sa pagitan ng manugang at biyenan ay isang tunay na minahan ng mga tensyon, malamig na hitsura at hindi pagkakaunawaan na tila walang katapusan. Hanggang bigla na parang sa pamamagitan ng mahika, nagbago ang lahat. Ano ang sanhi ng radikal na pagbabagong ito? Isang hindi inaasahang pamana, isang tatlong silid-tulugan na apartment sa gitna ng lungsod na nahulog sa kandungan ng dalaga. Mula sa araw hanggang gabi, ang biyenan ay nagsimulang magpakita ng pagmamahal at pansin na hangganan sa pagmamalabis. Ang manugang na babae, na naguguluhan sa sobrang pagbabago, ay hindi mapigilan at tinanong ang tanong na hindi niya nais na tumahimik. Pagkatapos ng lahat, bakit ang lahat ng pag-ibig na ito ay biglaang? Sinusukat ba ang iyong tunay na pagmamahal sa square meters? Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ito ay Ander Branco, at ito ay mailabis na kasiyahan na tinatanggap kita muli sa Laos de Familia Channel. Ngayon, naghanda ako para sa iyo ng isang kwento na gagawing isipan mo muli kung saan ang interes ay maaaring mask ng tunay na damdamin. Umupo dahil ang salaysay na ito ay isa na nakakaapekto. Eksaktong 6 na buwan na ang nakalilipas, nagpaalam si Kiara Mota sa kanyang lola, si Rosa Davino, sa isang kulay, abo na sementeryo sa ilalim ng isang mabibigat na kalangitan. Ang matatandang babae, na nabuhay ng 72 taon na puno ng mga kwento, ay ginugol ang huling 15 lamang sa maluwang na apartment sa sentro ng lungsod, isang tunay na oasis sa gitna ng kaguluhan sa lungsod. Si Kiara lang ang hindi nag-iwan sa kanya. Bawat linggo, nang walang pagkabigo, nagpakita siya ng mga bag ng mga pamilihan, gamot, o simpleng makinig sa walang katapusang mga kwento ng isang kabataan na tila tuwid sa isang nobela. Samantala, ang kanyang asawang si Daniel Mota ay tumalikod sa kanyang ilong tuwing dumating ang paksa. Para sa kanya, ang mga pagbisita na iyon ay isang pag-aaksaya ng oras, isang pasanin na nag-ilaw sa kanyang katapusan ng linggo. Ang biyenan na si Elvira Rangel ay hindi man lang nag-abala na itago ang kanyang disdain. Direktor ng isang paaralan ng mga bata, na ginamit sa pagbibigay ng mga order at makita silang isinasagawa, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na pintahin ang kanyang manugang. Ayon sa kanya, si Kiara, na nagtrabaho bilang isang freelance translator, ay dapat makakuha ng isang matatag na trabaho, bumuo ng isang tunay na karera, sa halip na manatili sa pag-tap sa bahay. Ngunit, sa parehong oras, hiniling niya na ang kanyang manugang na babae ay laging magagamit upang alagaan ang kanyang apo. Maghanda ng hindi magagawang mga tanghalian sa linggo at panatilihin ang sparkling ng bahay na parang posible na ibalik ang lahat ng ito sa isang 8 oras na trabaho. Sa araw ng libing, ang kawalan ng pamilya ay bingi. Inangkin ni Elvira ang isang biglaang allergy sa polusyon sa kalagitnaan ng Nobyembre kapag ang mga bulaklak ay hindi na umiiral. Si Daniel naman ay nag-imbento ng isang tiyan na kasing maginhawa dahil ito ay hinala. Inilibing ni Kiara ang kanyang lola na halos nag-iisa, sinamahan lamang ng ilang kapitbahay at isang malayong pinsan na nagmula kay Belo Horizonte. Pagkatapos ay dumating ang mga pamamaraan ng burokrata. Ipinaliwanag ng notaryo, sa 6 na buwan, ang 3 silid-tulugan na apartment na nagkakahalaga ng halos 20 milyong riis ay opisyal na magiging kanya. Hanggang sa pagkatapos ni Daniel o Elvira ay hindi nagpakita ng kaunting interes sa pag-aari. Sa kabaligtaran, ang biyenan ay sinabi pa, sa isang mapanunuyan na tono, na ang ilumang bahay ay dapat ibenta upang bumili ng isang bagay na mas maliit, ngunit moderno, sa isang bagong kondominium. Ang susunod na 6 na buwan ay dumaan tulad ng dati. Patuloy na pinupunan ni Elvira ang bawat desisyon ni Kiara, mula sa paraan na pinalaki niya ang kanyang anak na pumili ng mga panimpla sa kanyang pagkain. Si Daniel, tulad ng lagi, ay sumang-ayon sa kanyang ina at iniwasan ang anumang malubhang pag-uusap. Nang iminungkahi ni Kiara na gamitin ang kanyang matitipid para sa isang paglalakbay sa beach, ang kanyang asawa ay tumalikod sa kanyang ilong, hindi kinakailangang gastos. Idinagdag ang biyenan na may isang kahusayan ng hangin. Mas mahusay na isave ito para sa isang bagay na kapakipakinabang, tulad ng isang kotse. Ngunit nagbago ang lahat noong Mayo, nang sa wakas ay nilagdaan ni Kiara ang mga papel at ang apartment ay naging kanya at nag-iisa lang siya. Noon nagsimula ang palabas. Makalipas ang 1 linggo, tumawag si Elvira, sa isang matamis na tinig na si Kiara ay hindi pa naririnig, mahal, kailangan nating pag-usapan.
Paano ang tungkol sa kape? Dalawa lang sa atin. Sa 5 taon ng pag-aasawa, ang kanyang biyenan ay hindi kailanman tinawag siyang tisinta, mas mababa ang bayad para sa isang kape. Ang pagpupulong ay surreal. Si Elvira, na palaging kinondena ang key frills. Tulad ng mga mamahaling matatamis, inutusan ang pinakasopistikadong mga cake sa menu at ginugol sa susunod na oras na purihin si Kiara na parang siya ang pambihirang babae. Si Daniel ay napakaswerte na mayroon ka. Pinakinggan ni Kiara ang lahat ng ito sa kanyang bibig na nakabukas. Naalala iyon, 1 linggo bago, ang parehong babae ay inakusahan sa kanya ng lahat ng ito na linisin ang linisin. Kinabukasan, umuwi si Daniel na may isang palumpon ng mga pulang rosas, dahil lamang. Sinabi niya na miss niya ito, na nais niyang gumastos ng mas maraming oras. At, manghang, iminungkahi niya ng tumpak na ang paglalakbay sa beach na dati niyang tinawag na labis na labis. Ang mga palatandaan ng pagmamahal ay tumaas lamang. Nagsimulang tumawag si Elvira araw-araw upang suriin si Kiara. Nagsimulang tumulong si Daniel sa mga gawaing bahay nang hindi kinakailangang paalalahanan. Iniharap pa ng biyenan ang kanyang manugang na babae na may isang luxury cream na nagsasabing nararapat siyang pinakamahusay. Ngunit ang rurok ng komedya ay dumating nang ang paksa ay bumaling sa mana na iyon. Sa una, ito ay mga pag-iinsulto lamang. Nagkomento si Elvira na parang wala siyang gusto na ang pamilya ay cramp sa apartment ng studio. Nagreklamo si Daniel na kailangan ng kanyang anak ang kanyang sariling silid. Ang biyenan ay nangangarap ng malakas tungkol sa ginhawa ng isang maluwang na bahay sa gitna, kung saan ang lahat ay malapit na. Di nagtagal, gayunpaman, ang mga mungkahi ay naging malinaw. Bakit hindi natin iniisip ang paglipat? Tanong ni Elvira, na may kinakalkula ng ngiti. Ang apartment na iyon ay walang laman at narito kami, pinisil na magkasama. Sinuportahan ni Daniel ang kanyang ina, na pinagtutuunan na ang isang mas malaking puwang ay magiging di mainam para sa pagpapalaki ng batang lalaki. Pinanood ni Kiara ang lahat sa katahimikan, mausisa na makita kung hanggang saan sila pupunta. Hindi nagtagal para sa Elvira na gumuhit ng mga magagandang plano. Ibebenta nila ang maliit na apartment, gamitin ang pera upang baguhin ang minana, kumpleto sa isang master suite, gourmet kusina, 2 banyo at, syempre, isang silid para sa lola, iyon ay, sa kanyang sarili. Sa aking edad, hindi ako mabubuhay mag-isa, ipinaliwanag niya, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Si Daniel, euphoric, ay nakita na ang kanyang sarili bilang may-ari ng isang prestihiyosong address. Kinausap niya ang mga kaibigan tungkol sa bagong yugto ng pamilya at naisip ang mga chick dinner sa malaking sala. Samantala, si Kiara ay gumanap ng kanyang papel bilang isang masunuri na asawa. Pumayag siya, ngumiti siya, bumisita pa siya sa isang tindahan ng kasangkapan upang kiplanuhin ang pagkukumpuni. Ngunit, sa loob, lumaki ang isang katiyakan, sa wakas nakita niya ang maskara na isinusuot ng dalawang iyon. Ang kasukdulan ay dumating sa isang espesyal na hapunan sa bahay ni Elvira. Ang talahanayan ay itinakda ng may pag-aalaga, at kahit isang kapitbahay ay inanyayahan upang masaksihan ang makasaysayang sandali. Sa pagitan ng isang ulam at isa pa, ang biyenan ay nagpataas ng kanyang baso at ipinahayag, sa isang emosyonal na tinig, Kiara, ikaw ang manugang na babae na lagi kong pinangarap. Ang perpektong asawa para sa aking anak na lalaki at isang huwarang ina. Ang kapitbahay, nalilito, nagtanong, ngunit hindi ba ganoon? Tumawa si Elvira na parang biro. Lagi ko siyang minahal. Hindi ko lang alam kung paano ipakita ito. Ngayon na siya ay naging malaya at matagumpay, maipakita ko ang aking pagmamahal ng walang kahihiyan. Si Daniel, hindi nais na maiiwan, idinagdag, ang aking asawa ay isang hiyas. At sa lalong madaling panahon magkakaroon kami ng isang magandang bahay para sa aming nagkakaisang pamilya. Iyon ay kapag ibinaba ni Kiara ang kanyang tinidor. Tiningnan niya ang mga mata ni Elvira at sinabi, na may pagputol ng kalmado, sabihin mo sa akin ang isang bagay, ang lahat ba ng pag-ibig na ito sa akin o para sa aking square meters? Ang katahimikan na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Kumurap si Elvira na tigilan. Sinubukan ni Daniel na mabagsak ang isang bagay, ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang maskara.
At sa oras na ito, walang babalik. Sinubukan ni Daniel na mamagitan, ngunit pinigilan siya ni Elvira ng isang biglaang kilos. 5 taon ng pag-aalipusta ay hindi mabubura ng isang sapilitang ngiti. Sa isang firm, halos metal na tinig, binigkas ni Kiara ang listahan ng mga akusasyon na parang nagbabasa ng isang hatol. 5 taon ng pagtrato sa akin tulad ng isang gulo. Ang aking bawat hakbang ay isang pagkakamali, bawat patunay ng desisyon ng aking kawalan ng kakayahan. Masamang asawa, masamang ina, kabiguan. At ngayon, mahimalang, hindi ako nag-iisip. Sinubukan ni Elvira Radovna na bigyang katwiran ang sarili, babbled. Nagsasabi ng isang bagay tungkol sa pinigilan na pagmamahal at mga pangangailangan ng pamilya. Nagsalita siya sa isang nanginginig na tinig na lagi niyang pinahahalagahan ang kanyang manugang, na ang mas malaking bahay ay isang kolektibong panaginip, hindi isang presyo para sa pagmamahal. Pinakinggan ni Kiara ang lahat ng bagay sa katahimikan, na may pasensya ng isang tao na nagpasya na ang kinalabasan. Nang matapos ang kanyang biyenan, sumagot lang siya, alam mo kung ano. Lumilipat ako sa apartment ng aking lola. Nag-iisa. Sa aking anak. At iniwan niya ang nakatakdang mungkahi sa hangin. Kayong dalawa ay maaaring magpatuloy sa iyong pag-ibigan sa iyong isang silid na kusina. Ang iskandalo na sumunod ay mahabang tula. Sigaw ni Elvira tungkol sa kawalang, kasiyahan, pagiging makasarili, pagkawasak ng isang pamilya sa pamamagitan ng isang kipang babae na kapritso. Hiniling ni Daniel na si Kiara ay dumating sa kanyang katinuan na inaakusahan siya na sirain ang lahat sa isang hangal na pagkakasala. Maging ang kapitbahay, na hanggang noon ay nagpanggap na hindi makarinig ng anuman, nawala sa isang pagbulong tungkol sa ikagyat na mga appointment. Ngunit lock na ni Kiara ang pintuan sa kanyang desisyon. Kinabukasan, inimpak niya ang kanyang mga bagay at lumipat sa bayan. Ang apartment ni Lola ay hindi nagkakamali, mahusay na pinangalagaan hanggang sa mga huling araw ng matandang ginang, nangangailangan lamang ng isang sariwang Amerikana ng pintura at mga bagong kortina. Sinubukan ni Daniel ang landas ng pagkakasala. Ang aming anak na lalaki ay nangangailangan ng isang ama, pagtatalo niya, na parang hindi niya alam. Hindi mo sinisira ang isang pamilya sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi nagtalo si Kiara. Walang pumipigil sa iyo na maging isang ama. O isang asawa. Ngunit sa aking mga termino. At kung wala ang anino ni nanay na nagdidikta ng mga patakaran. Gayunman, pinili ni Elvira Radovna ang maruming digmaan. Ang salita ay kumalat sa mga kakilala na ang kanyang manugang na babae, biglang mayaman, ay iniwan ang pamilya para sa isang buhay na luho. Siya whined sa sinumang makikinig tungkol sa kung paano siya nagdusa, mahirap na ina, na binawian ng kanyang apo. Makalipas ang isang buwan, lumitaw si Daniel, kasama ang kanyang ulo na yumuko, nanunumpa na iiwan niya ang kanyang ina upang mailigtas ang kasal. Hinarap siya ni Kiara ng isang simpleng tanong, nasaan ka nang mapahiya niya ako sa lahat ng mga taon na ito? Bakit lumitaw lamang ang iyong pag-ibig matapos akong magmana ng isang marangal na zip code? Nag-stammered siya ng isang bagay tungkol sa hindi nais na makapasok sa mga fights ng kababaihan, tungkol sa laging minamahal, ngunit ang mga salitang tunog ay guwang. Ngayon hindi mo na kailangang pumili pa, tuyo na sinabi ni Kiara. Pinili ko na para sa iyo. Ang diborsyo ay finalize sa loob ng 6 na buwan. Si Elvira Radovna, matigas ang ulo, ay naniniwala pa rin sa isang himala. Kumatok pa siya sa pintuan ni Kiara na may peking luha at mga pangako ng pagbabago. Ngunit huli na. Ang pinaka-ironic na bagay ay dumating sa ibang pagkakataon. Ang biyenan ay natanto na, bilang karagdagan sa apartment sa gitna, na wala din ang kanyang apo. Hindi ipinagbawal ni Kiara si Daniel na makita siya, ngunit pinangangasiwaan ang mga pagbisita. Walang mga lihim na pagpupulong sa lola, walang mga buto ng sama ng loob na nakatanim sa ulo ng bata. Nang sinubukan ni Elvira na mag-demanda para sa mga karapatan sa pagbisita, malinaw ang abogado, ang mga lola ay may mga karapatan. Ngunit hindi kapag ang kanilang pagkakasangkot ay nakakalason. Ang mga patotoo mula sa mga kapitbahay at maging ang dating kapitbahay na nagmamadali ay nagbuklod ng kanyang kapalaran. Sinubukan ni Daniel na magsimula. Ngunit natuklasan niya na kakaunti ang mga kababaihan na handang magbahagi ng isang studio sa kanilang biyenan at kahit na mas kaunti pagkatapos marinig ang kwento ng kanilang unang kasal.
Siyempre, sinisi ni Elvira si Kiara sa bawat kabiguan ng kanyang anak. Isang taon pagkatapos ng diborsyo, isang estranghero ang lumapit kay Kiara sa supermarket. Ako ay isang kaibigan ni Elvira Raydovna, ipinakilala niya ang kanyang sarili, nag-aalangan. Sinabi niya sa akin, totoo ba na napakapangit mo sa kanya? Ngumiti si Kiara, halos hindi kaaya-aya. Ang ilang mga tao ay nagpapakita lamang ng kanilang mga mukha kapag iniisip nila na mayroon silang makukuha. Pagkalipas ng 2 taon, nakilala niya si Nikita. Isang lalaking nagmamahal sa kanya bago niya nalaman ang tungkol sa kanyang marangal na address. Nagkita sila sa silid, aklatan, kung saan siya na, program at isinalin niya ang mga manual-manual. Diborsihado, kasama ang isang anak na babae, naintindihan ni Nikita ang halaga ng isang bahay na walang mga kondisyon. Nang sabihin ni Kiara sa kanyang kwento, umiling lang siya, ang nakalilito na pag-ibig sa ambisyon ay ang pinakamaraming pagkakamali doon. Niyakap ng kanyang ina si Kiara at ang kanyang anak na hindi humihiling ng square meter o pahayag sa bangko. Nalaman ni Elvira Raydovna ang tungkol sa bagong relasyon at sinubukan ang isang huling trick. Tinawag niya ang upang talakayin ang mga interes ng kanyang apo. Magalang si Kiara ngunit matatag, tungkol sa aking anak, nagsalita ako. O kasama ang kanyang ama. Hindi sa isang tao na gagamitin sa kanya bilang isang bargaining chip. Sa 3 taon na post-divorce, muling ikinasal si Daniel sa isang katrabaho. Tumagal siya ng 6 na buwan na naninirahan kasama ang kanyang biyenan bago tumakbo palayo, nag-iwan ng tala. Hindi ko gugugol ang aking buhay na naririnig na ang aking unang asawa ay ang dyablo. Si Elvira, na ngayon ay nagretiro na, inilaan ang kanyang sarili sa pagpapalaki ng kanyang natitirang anak. Sinisi pa rin niya si Kiara sa lahat, para sa kalungkutan ni Daniel, para sa makitid na mga pader ng apartment, sa buhay na maaaring maging perpekto. Minsan, mapapanood ko si Kiara sa labas ng paaralan ng kanyang apo, sinusubukan na makipag-usap sa batang lalaki. I miss you, I love, croaked siya. Hindi nag-drama si Kiara. Ipinaliwanag lamang niya sa kanyang anak, mahinahon, ang ilang mga tao ay nagmamahal lamang kapag nababagay ito sa kanila. 5 taon pagkatapos ng hapunan na iyon, si Kiara ay may isang matatag na pamilya kasama si Nikita. Ang mga bata ay naging kapatid, ang mga may sapat na gulang, isang koponan. Si Daniel, na nabawasan sa isang tatay sa katapusan ng linggo, tiningnan ang kanyang anak na may masakit na pormalidad. Hindi siya tinanggihan ng batang lalaki, ngunit naramdaman niya na ang tao ay dumating na huli na kapag mayroon ng isa pa, isang ama na hindi sumukat ng pag-ibig sa pamamagitan ng square meters. Si Elvira ay tumindi ang matandang mapait. Nabubuhay sa pera ng kanyang anak na ngayon ay sumuporta sa kanya ng sama ng loob. Inakusahan siya ni Daniel ng kabiguan ng kanyang pag-aasawa. Inakusahan niya siyang hindi sapat na tao upang manalo si Kiara pabalik. Isang araw, ipinasa nila ang bawat isa sa linya sa klinika. Si Elvira, baluktot sa oras at galit, sinubukan na magsalita. Tumango lang si Kiara, malayo. Hindi sa puot, ngunit sa kawalang interes ng isang taong nagpatawad, ngunit hindi nakalimutan ang aralin. Sa pag-uwi, naisip ni Kiara ang tunay na pamana ng kanyang lola, hindi ang mga pader, ngunit ang kalinawan upang makilala ang pagmamahal sa interes. Ang ilang mga mana ay hindi dumating sa mga gawa. Dumating sila sa anyo ng mga scars na nagtuturo sa amin na huwag ulitin ang parehong mga pagkakamali. At iyon ay hindi mabibili ng halaga.